Mrs., pagkatapos ng trabaho, umuwi ka agad ha. Hinihintay at nami-miss kita dito sa bahay. Pag natapos ko lang ang mga kailangan kong gawin, babalik ako agad para samahan ka. CJ. Presidente Wei. Ay oo nga pala, sobrang busy ko nitong mga araw. Ang tagal ko nang hindi napupunta sa winery. Mamaya, mag-assign ka ng tao para ayusin at asikasuhin muna roon. Opo, miss. Sandali lang, mahal. Mahal, yan ang pamana sa'yo ni Papa. Ang daming mamahaling alak sa loob. Aabot sa daan-daang milyon ang kabuang halaga niyan. Mas maganda sigurong ako na lang mismo ang mag-aalaga at mag-ayos niyan. Ang buti talaga ng asawa ko sa akin. Pero, masyado kitang ginagastos. Mahal, basta makagaan ako ng kahit kaunti sa pinapasan mo. Hindi ko iniinda kahit gaano pa karami ang gawin ko. O siya, sumakay na tayo. Baka mainip na ang kliyente natin. HMM. Han, birthday ko ngayon. Samahan mo naman ako kahit ngayon lang. Excited na talaga akong sabihin sa mga kaklase ko na boyfriend ko ang chairman ng Shengshi Group. Baby, meron lang talagang sobrang importanteng lakad sa trabaho mamaya. Baka hindi kita makasama mag-celebrate ng birthday mo. Pero, may hinanda na akong regalo para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Ano to? Pinakabagong limited edition ng Hermes, halagang 2 milyon. Totoo bang binili mo talaga ito para sa akin? Wala pa yan. Sobrang bait mo naman talaga, Hon. Han, may isa pa akong munting hiling. Gusto ko, lang sanang, dito sa winery na to, mag-birthday party ako. Kung hindi mo ako masamahan, gusto ko kahit paano, maipakita ko pa rin sa mga kaklase ko na hindi lang mayaman ang boyfriend ko, kundi sobrang maalaga pa sa akin. Baby, hindi kasi maganda. Dito sa winery. Ganito na lang. Han, hanapan kita ng pinakamagandang e-room sa buong Yongcheng. Gusto mo? Ay huwag na, please. Dito lang talaga gusto ko mag-celebrate. Sige na Hon, payagan mo na ako. Please na, love. Han, sobrang mahal ako ni Weiran. Ilang bote ng alak lang naman ang bubuksan. Wala namang problema siguro. CJ, basta gusto ng baby ko, lahat gagawin ko. Salamat Hon, sobrang mahal na mahal kita. Prinsipe Emir. Kamusta po? Magandang araw po. Maraming salamat po dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong ito para makipag-collaborate. Ipapadraft ko na po agad ang kontrata. Maaari po kayong magtiwala na sigurado pong magugustuhan niyo ang magiging resulta ng kumpanya namin. Narinig ko po na may private winery si Presidente Wei at marami daw pong mamahaling alak doon. Pati nga daw po centenary old na red wine mayroon. Pwede po bang malaman kung may pagkakataon akong matikman ang pinakamasarap na alak na yon mamayang gabi? Oo naman, karangalan ko po yan. Sandali lang po. Mabuhay si Shanshan. Ang saya. Shanshan, sobrang bait sa'yo ni President Ruan. 2 milyon ang halaga ng bag, binili lang agad-agad. Wala pa yan. Basta gusto ko. Ibibigay niya kahit ano pa yon. Nakakaingit ka naman, Shanshan. Malapit ka nang maging asawa ng boss ng Shengshi Group. Sana paglaki ng negosyo nyo. Huwag mo kaming kalimutan, lalo na kaming mga kaklase mo ha. Bakit ko naman gagawin yon? Kaya nga kayo ang kasama ko ngayon. Dadalhin ko kayo sa birthday party ko sa winery. Private winery pa to ni Mr. Lahat ng alak doon. Original top quality red wine. Ngayon, ipaparanas ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng buhay mayaman. Ayos, mabuhay si Shanshan.
Presidente Wei, kakagastos lang po ulit ni Sir ng 2 milyon gamit ang card nyo. Busy talaga ako nitong mga araw, wala akong oras makasama siya. Kaya naman dapat lang na gumastos siya gamit ang pera ko. Bukas, dagdagan mo pa ng ilang supplementary card para sa kanya. Sige po, noted. Sabi ko nga, bakit biglang, gustong siya na ang mag-manage ng winery. Yun pala, may pa-surprise siya para sa akin. Para sa birthday party. Pero hindi pa birthday ni Presidente Wei ngayon? Presidente Wei, gusto niyo po bang tawagan si Sir para i-verify? Huwag na. Mas importante yung sign ng tonight. Kunin na lang muna natin ang alak. Shan, tignan mo. Bakit nakabukas yung pinto? Baka may pumasok na magnanakaw dito. Totoo ba to? May magnanakaw. Imposible namang mangyari yon. Sino kayang walang takot na naglakasan ng loob mang hold up sa bahay namin? Ngayon, papatunayan ko sa kanya kung sino ang boss dito. Tara, samahan niyo akong hulihin ang magnanakaw. Bakit ikaw ang nandito? Bakit ikaw ang nandito? Bakit ikaw ang nandito? Xiao Shan, anong ginagawa niyo dito? Akin dapat itanong yan sa'yo, di ba? Nung nasa kolehiyo tayo, sikat na sikat ka bilang campus queen. Miss Wiran, parang naaalala ko, hindi naman ata kita na imbitahan. Sa birthday party ko, di ba? Birthday party mo. Sinasabi mong itong dekorasayon dito, para sa birthday mo talaga. Tama na, Weiran, tigilan mo na ang pagpapanggap. Siguradong may napag-alaman ka, na dito sa high-end na wine cellar, gaganapin ang birthday party ni Shan. Kaya dali-dali kang pumunta dito para mag-selfie. Magkunwaring social era pa rin. Ano? Weiran. Naaalala ko nung nag-aaral tayo, palagi ka pang may dalang branded na bag, at nagdadrive ng mamahaling kotse, di ba? Bakit ngayon pati birthday party, kailangan mong sumali sa imbitasyon ng iba? Ha, alam ko na, baka naman iniwan ka, na ng sugar daddy mo, kaya wala ka nang mapagmalaki ngayon. Kahit gaano pa katalino sa pag-aaral, wala ring silbi kung di mo mapipili ang mabuti. Ang lalaking pakakasamahan mo, magkakaklase tayong lahat, pero si Shan talaga, iba siya, magiging misis na siya ng chairman. Misis ng chairman. Since nandito ka na rin lang, Weiran, huwag mo naman sabihing di kita binilang nakaklase. Ganito na lang. Inumin mo ang lahat ng alak sa mesa na to, saka na ako magpapakabait sa'yo, at papayagan kang magpapanggap dito sa birthday party ko. Bakit? Bulag ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang... Kanina sabi mo, ikaw daw ang magse-celebrate ng birthday dito. Alam mo ba, na itong wine cellar ay pribado, at hindi binubuksan, para sa publiko. Walang sino mang pinapapasok dito. Maliban kung may pahintulot ng may-ari. Kahit pala nagkukunwari kang sosyalera, marami ka pa ring alam, ha? Tama ka, ganitong klase ng private wine cellar. Hindi nga ito ini-invite ang kahit sino. Pero ang wine cellar na to, regalo sa akin ng boyfriend ko para sa birthday ko. Tulad mo, kahit ibenta mo pa sarili mo, di ka makakapasok dito. Kaya swerte ka na at dahil sa akin, nakapasok ka at nakita to. Ikaw ba? Sinasabi mong, itong wine cellar na to, regalo ng boyfriend mo sa'yo. Naman. Inggit ka ba? O naiinggit lang talaga? Ano? May imahinasyon ka masyado, ha? Pribado itong wine cellar na to, hindi ito iyo lang. Weiran, feeling ko nagpapanggap ka lang na gusto mong makatikim ng alak. Pero ang totoong balak mo, sirain ang birthday party ko, di ba? Ngayon mas lalo akong nagtataka. Sino kaya ang may lakas ng loob na gamitin itong wine cellar ko para sa birthday mo? Ano raw? Wine cellar mo? Wine cellar mo daw. Paano namang naging sayo, ang wine cellar na to? Eh sino nga ba nakakaalam? Mukhang desperado na siyang makapasok sa high society. Lahat gagawin kahit anong sabihin. Weiran, nung nag-aaral pa tayo, palagi kang nakikipag-agawan sa akin. Hindi pa rin nagbago kahit ang dami ng taon ang lumipas. Ugali mo pa rin yan. Yung mga dati, ayoko nang balikan pa. Pero itong wine cellar na to, regalo sa akin ng boyfriend ko. Wala kang karapatang manggulo dito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka. Wine cellar mo daw. Sige nga, dahil sa sobrang alam mo ba talaga, ang history ng wine cellar na to, at kung ilang bote ng alak, ang nakaimbak dito? Sino bang nakakaalam ng ganyan? Tama nga, ang mga bagay na yan, kami lang ni Wainan ang nakakaalam. Siguradong di niya masasagot yan. Ang pangalan ng wine cellar na ito ay Dingsi ang Manor.
Ayon sa kwento, ang unang may-ari, mahilig talagang magtanim ng mga bulaklak na dingsi ang dito. Kaya tinawag itong dingsi ang Manor. May daan-daang taon na ang kasaysayan nito. Sa loob ng Manor, may 56 boteng mamahaling alak na inipon at binili mula sa iba't ibang bansa, puro collectible at rare na alak. Paano niya nalaman yun ng sobrang detalyado? Weiran, akala mo ba si Shanshan? Kapareho mo na wala ring alam. Si Shanshan magiging may bahay na ng Shengshi Group, ni hindi ka bagay maging assistant niya. Tama, ang boyfriend ni Shanshan ay si Ruan Hainan, ang chairman ng Shengshi Group. Kung magagalit si Mr. Ruan sa'yo, siguradong hindi ka na makakatira rito sa Yuncheng. Ibig mong sabihin, ang boyfriend niya ay si Ruan Hainan. Narinig mo na rin pala, ang pangalan ng boyfriend ni Shanshan. Ano? Oo nga naman. Ang Shengshi Group, ang pinakamalaking kumpanya sa Yuncheng. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa chairman ng Shengshi Group? Wei Dong. Hindi mangyayari yan. Hindi ganon si Wainen. Sandali lang, asawa. Sakto, nasa bahay lang din naman ako at walang ginagawa. Paano kung ako na lang ang mag-manage ng wine estate? Anong pinag-uusapan nyo dyan? Paano magiging boyfriend niya si Ruan Wainen? Malinaw naman na. Ano nga ulit? Baka gusto mong sabihin na, yung boyfriend ko asawa ni Weiran. Talagang ganoon naman siya. Tama na. Weiran, una mong sinabi, yung wine estate ng boyfriend ko, iyo raw. Ngayon naman, tao mo ang nagsasabi, na yung boyfriend ko asawa mo raw. Lahat ng meron ako, gusto mong angkinin. Grabe ka ba, ang baba mo namang umasta. Sakto talaga na. Nag-aral ka pa daw sa pangmayamang training school. Pag nakakita ka ng mayaman na lalaki, dumidikit ka bigla. Walang hiya ka talaga. Weiran, hindi mo basta-basta makakalapit si Ruan Zong. Birthday ni Shanshan ngayon. Walang pagdadalawang isip si Ruan Zong. Binilhan siya ng bag na branded. Halagang higit 2 milyon. Hindi gaya mo. Matagal ka nang nagkukunwaring social era, pero wala ka man lang nakukuhang benepisyo mula sa mga lalaki. Sumasabit ka pa sa birthday ng kaklase. Hindi ka ba nahihiya? Bag na mahigit 2 milyon. Shanshan, sobrang bait ng boyfriend mo sa'yo ah. Wei Dong. Kakabili lang ulit ng mister mo ng 2 milyon para sa'yo. Hindi mangyayari yan. Siguro nagkataon lang lahat yan. Weiran, birthday party ko ngayon. Ayokong mag-iskandalo. Mas mainam pa, umalis na kayong dalawa ngayon. Kung hindi, tatawagan ko mamaya ang boyfriend ko. Tingnan natin. Gagawin niyang wala kayong. Mapapala ni Katiting dito sa Yoncheng. Sige, tawagan mo ngayon mismo. Gusto ko ring makita kung paano niya gagawing wala akong mapagkakakitaan dito sa Yuncheng. Sigurado ka? Sigurado ako. Hindi mo ata alam kung sino kinakalaban mo. Sana mamaya, matigas pa rin ang buto mo. Katulad ng pagmamatigas ng bibig mo. Hello, baby. Masaya ba ang birthday party mo? Han, may taong nangaapi sa akin sa lugar mo. Anong nangyari? Naalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo? Nakaklase ko dati sa college na peke ang pagkasosyal. Di ba sabi ko, dito ako magba-birthday sa wine estate. Hindi ko inakalang andito rin siya. Sinasabi pa niya na wine estate daw niya at pinalalayas pa kami dito. Peke lang naman na sosyalera yan. Ang kapal ng mukha. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Sabi ng asawa ko, may gusto siyang sabihin sa'yo. Ako si Ruan Huinan, boyfriend ni Shanshan. Ano? Totoong si Ruan Wainen nga ang boses. Ikaw yung tinatawag ni Shanshan na peking sosyalera. Nabalitaan ko nung college, palagi ka raw hindi umuwi ng bahay. At tuwing bumabalik ka, laging may dala kang kung ano-anong, mga bag at alahas na di malaman kung totoo. Ginagamit mo pa yung mga yan, para makipagkumpetensya kay Shanshan. Naiintindihan ko, yung mga ginawa mo ngayon, dahil lang sa pagkamayabang mo, dahil na rin dati kayong magkaklase ni Shanshan. Humuji ka na sa kanya at umalis ka na ngayon. Papalampasin pa kita. Ruan Zong, di ba? Ganyan ka ba kabait sa mga babae sa labas? Alam ba ng asawa mo yan? Paano niya malalamang may asawa ako? Bakit parang pamilyar? Yung boses na yan? Ano ba yung pinagsasabi mo? Han, paalisin mo na nga siya dito. Birthday ko pa ngayon. Kung ayaw mong makiusap ng maayos, at ginugulo mo pa ang babae ko, wala kang ibang maaasahan kundi ganti ko. Ranran, 5 taon na tayong magkasintahan. Ngayon, gusto kong bigyan ng tamang katapusan ng matagal nating relasyon. Ako si Ruan Huinan at nanunumpa sa langit, na habang buhay, si Weiran lang ang mamahalin ko. Aalagaan ko siya, iingatan, at hindi ko siya paiyakin kahit kailan. Pag hindi ko tinupad, sana kitilid, ako ng kidlat. Ruan Wainen, grabe, niloko mo lang pala ako nitong mga taon na to. Ginagamit mo pa pala pera ko para magkakirida sa labas. Ang galing mo ha. Baby, huwag kang magalit dahil lang sa mga basura na yan. Tatawagan ko agad ang butler para pumuntad yan. Kung sino man ang manggugulo sa babae ko, tiyak babayaran niya ng mahal. Iksat, salamat Han. Love you.
Hello. Butler ba ng Wine Estate to? May tao dyan na sumusuway, nakaistorbo sa birthday ng girlfriend ko. Bilang chairman ng Shengshi Group, inuutos ko sa'yo, dalhin mo na ang mga tao at palayasin sila ngayon din. Opo. Nagkamali siya ng ginalaw, babae ko pa. Hindi ko siya papaalagaan dito. Wiran, nadinig mo naman ang sinabi ng asawa ko. Lumuhod ka na at humingi ng sorry ngayon. Baka sa awa ko, bilang dati kang kaklase, papatawarin ka pa ng asawa ko. Siya ba? Kaya ka ba niyang galawin? Xiao Shanshan. Bibigyan pa kita ng isang chance. Lumayas ka na dito sa Wine Estate ngayon din. Kung hindi mamaya, hindi mo na alam kung paano ka iiyak. Matigas ka pa rin kahit patay na ang aabutin mo. Mukhang kailangan talagang turuan ka ng leksyon. Shanshan, Lelesiyan mo ko. Sinong ka-level mo? hindi mo talaga ako kayang saktan? Anong tinatambay-tambay niyo dyan? Sugurin niyo na. Huwag niyong kalimutan kung sino asawa ko. Kapag may nangyari sa akin, hindi kayo patatawarin ng asawa ko. Hawakan niyo siya. Lahat ng perang to, sa inyo na. Wei Ran, huwag mo ko sanang sisihin. Sisihin mo na lang sarili mo kung bakit pumatol ka sa mali. Para sa pera, mamamatay ang tao. Isipin mo na lang, katuwang mo kami dati mong kaklase. Anong ginagawa niyo? Ano balak nyo? Bitawan nyo ako. Ano ba? Mr. Chairman. Wiran. Sigurado ako, hindi ka pa nakakainom ng ganito kamahal na alak. Ililibre kita. Masarap ba? Xiao Shanshan. Mapaluma noon o ngayon. Hindi ko naman talaga nagawa ng masama sa iyo. Bakit kailangan mo akong asarin ng ganito? Bakit? Hindi naman ako pumapangalawa sa ganda sa iyo. Bakit noong college, mas gusto ng mga teacher at classmates natin? Ikaw, ano bang kulang sa akin kumpara sa iyo? Dahil lang ba doon? Siyempre, hindi lang naman iyon. Kahit anong bagay, gustong-gusto mong overshadow ako. Sa grades, pilit mong nauna. Sa buhay, gusto mong suotin ang mga branded, mag-drive ng mamahaling sasakyan. Matagal na kitang hindi type. Dati lang wala akong chance. Ngayon, ayan na. Ang asawa ko, siya ang pinakamayaman sa Yonsheng. Ikaw, nagpapanggap ka lang na socialite. Ano bang maipaglalaban mo sa akin? Kayong dalawa, hubarin niyo ang damit niya para sa akin. Ngayon ipapakita ko sa lahat ang itinuturing nilang matalino at mabait na mus ng klase. Sa likod ng lahat, gaano siya kalandi. Xiao Shanshan. Huwag mo akong subukan. Hubarin mo. Anong ginagawa nyo dyan? Tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Nakakainis naman, wrong timing kayo dumating. Kayo ba yung pinatawag ng asawa ko? Para kampihan ako, ngayon inuutos ko sa inyo. Palayasin niyo agad tong dalawang babaeng nagkakasala dito. Wei. Ang dami mo namang tanong. Kung pinapalayas kita, umalis ka na. Miss Xiao, wala kang karapatang magpaalis ng tao dito sa amin. Ano? Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ko. Presidente siya ng Shengshi Group, Ruan Huinan. Kanina lang kami dumating dito sa hacienda. Nakalimutan mo na ba? Ulitin ko. Palayasin mo siya para sa akin. Di ko naisip na sarili ko palang wine estate. Naging lugar pala ng mga tago-tago nilang kalokohan. Alam ng lahat. Ako lang ang hindi sinabihan. Ruan Huainen. Ang galing mo talagang umarte. Miss Xiao, tumigil ka na. Private na wine estate ito. Hindi pwedeng gawing birthday party venue. Umalis na kayo dito. Bilang asawa ng presidente ng Shengshi Group, sa sariling hacienda namin, magdaos ng birthday party. Pinapalayas mo pa ako. Palagay ko, malaki ang tapang mo, no? Tatawagan ko na lang ang asawa ko. Siguradong tanggal ka na dito sa trabaho mo. Asawa. Baby, pinapalayas na ba ng butler ang mga yon? Pinapalayas saan? Itong walang kwentang butler. Hindi naman sumusunod sa mga utos mo. Ako pa pinapalayas niya. Paano mangyayari yon? Sino ba nagbigay ng lakas ng loob sa kanila? Sabihin mo sa kanya kaagad, makausap ko. Ako si Ruan Huinan. Inuutos ko. Agad palayasin ang mga manggugulo sa hacienda.
pa. Paumanhin, hindi ko pwedeng sundin ang utos nyo. Asawa, pakinggan mo. Itong walang kwentang butler, hindi ka man lang ginagalang. Ako ang presidente ng Shengshi Group. Sarili ko itong hasyenda. Ikaw, hamak na butler lang. Naglalakas loob kang suwain ako. Sigurado ka ba? CJ. Maghintay ka lang, baby. Pupunta ako agad dyan, mamaya. Papaluhurin ko sila sa harap mo't magpapasori sila. Ruan Wainem. So, ito na pala ang ugali mo. Ganito mo ba talaga inaalagaan ng ibang babae? Gusto ko lang makita. Pag dumating ka rito, malalaman natin kung sino talaga ang luluhod at hihingi ng tawad. Weiran, narinig mo ba ang sinabi ng asawa ko? Paakyat na siya dito. Patay ka na talaga. Sige. Tingnan lang natin. Weiran, grabe ka talaga. Wala ka talagang pakialam. Nababahala ka na pero nagpapanggap ka pa. Kung ako ikaw, iiyak na lang ako ng todo. Magmamakaawa ako kay Shanshan. Kundi pagdating ni Ruan Song, mas talo pang lalala ang sitwasyon ng buhay mo. Huli na. Kahit anong gawin niya ngayon, hindi ka na niya palalagpasin. Weiran, ang kapal ng mukha mo pa talagang buhusan ako. Alam mo ba, ang wine na ito, halos 100,000 ang halaga. Ang mukha mo, mas mura pa dyan. At isa pa, Ito ang alak ko. walang sino man sa inyo ang pwedeng uminom nito kung hindi ako pumapayag. Alak mo daw. Nandito ka pa rin talaga. Ang kapal ng mukha mong sabihin na ang wine mula sa wine cellar ni asawa ko ay iyong-iyo. Tama. Bawat bote ng premium wine, doon sa wine cellar, may sarili yang authenticity number. Heto ang record ko ng pagbili ng alak. Pwede ninyong i-verify yan dito mismo. Weiran, talaga bang may purchase record? May authenticity number pa daw. Totoo ba lahat ng sinasabi ni Weiran? Seller niya daw talaga ito. Impossible. Wine cellar iyon ng boyfriend ko. Kahit di kayo maniwala sa akin, dapat maniwala naman kayo sa boyfriend ko. Boyfriend ko. Siya ang chairman ng Shengshi Group. Bakit niya naman kayo lolokohin? Oo nga. Pero kung wine man ni Weiran, Siguradong peke lang yan. Sino ba alam kung anong pinaggagawa niya? Pinatulog lang dito, sa wine cellar ng boyfriend ko. Kaya pala, buti na lang muntik na tayong mapasakay. hello. Sige, noted. Malapit na magsimula ang signing event ni Chairman Wei. Aalis si Prinsipe Amy ng alas 11 ng umaga, sa Yuncheng. Kailangan na nating magmadali. Kunin na ang mga alak. Yung iba pang usapan, tapusin na lang pagkatapos ng signing event. Sige. Anong ginagawa mo? Ibigay mo yang alak. Kukunin mo. Kun ka dito, subukan mong kunin. Mga alak na peke na ilang daang piso lang. Hindi bagay sa wine cellar ko. Chairman, tingnan niyo siya. Mas mahalaga ang meeting. Yung ibang problema, saka ko na lang siya sisingilin. Sisingilin mo ako. Deserve mo ba? Xiao Shanshan, ano bang balak mo talaga? Ikaw, Babae ka. Gusto mo lang naman talagang ilagak ang mga peke mong alak sa wine cellar ng boyfriend ko para magmukhang mahalaga. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Meron pa dito, alin dyan ang mga alak mo. Ngayon mismo, lahat yan. Hahanapin ko at babasagin dito sa cellar na to. bawat alak, milyon ang halaga. Sigurado ka bang gusto mo pang gawin ang kalokohan na to? Yuck! Tumigil ka sa pananakot mo. Kahit basagin ko lahat ng alak dito, kayang-kaya kong bayaran. Ngayon, kahit isa dyan sa mga mumurahing alak mo, walang matitira. Itong bote na to, sa'yo ba ito? Ito ba? O ito? Xiao Shanshan, Bakit? Nanggigigil ka na, mukhang marami-rami, ding basura mong alak dito.
Ngayon, sino man sa inyo ang makahanap ng alak ni Weyran? Sige, bahala na. Nandyan na yung mga alak mo. Basagin ninyo lahat. Isang bote, 10,000. Mas mabilis, mas malaki ang kita. Anong ginagawa mo? Tigil, para lahat tumigil. Basagin ng todo. Hayaan mong basagin nila kung gaano sila kasaya ngayon. Mamaya, ganun din sila kalungkot pag naiiyak na. Basagin ninyo ng malakas. Ubos lahat, may premyo pa. Nasa card na to ang 200,000. Para bayaran mga basura mong peke na alak. Sobra-sobra pa yan. Yung tira, regalo ko na lang sa'yo. Weyran, huwag ka nang tumanggi. Matutong tanggapin ang parusa. Sa laman lang ng card mo, kahit isang bote ng alak ko, hindi mo kayang bilhin. Weyran. Tapos nabasagin. Lahat ng alak. Ano pa bang pinaglalabanan mo? Pinakamahal na alak dito, 20,000 lang yan. Nagpapakatanga ka lang. Akala mo, Oo nga. Peke lang naman yung mga yan. Feeling mo talaga yung mga patapon mong alak. Ginintuan ba? Mambola ka sana, yung mamahalin naman. Ganito klaseng alak, ano ba meron dyan? Sino nagsabi sa inyo? Napeke yung mga alak na yan. Yung nabasag ninyo, hindi ko nababanggiting iba pa. Yung isang ito lang. 92 na taon pa ito. Roman A. Conti, King of Red Wine. 1,000,000 ang halaga nito. ano? 1,000,000? Totoo ba yung sinasabi niya? Ni isa nga walang. Totoo sa bibig niya. Bilog lang ng bibig yan para takutin tayo. Kahit kailan hindi ako maniniwala sa kwento mo. Kiao Yi, pakita mo ang proof of purchase at record sa kanila. Tingnang mabuti. Galing ito sa isang sikat na kumpanya sa abroad. Legal na. Resibo ang hawak namin. Pwede nyong i-check mismo sa website nila. Yung order number niya, pareho na pareho sa official na website ng Luomani Candy. Tunay talaga yung alak niya. Totoo. Totoo talaga yan. Ano? Grabe naman. Ibig sabihin nito, yung bote ng alak na to, totoo. Halaga nito ay 10,000,000 pala. So ang dami na nating nabasag. Eddie, patay tayo diyan. Shan, yang alak na yan. Di ko kayang bayaran yan. Kanina ikaw ang nagsabi na basagin namin. Kaya ikaw ang Magbabayad. Tama. Hindi ko kayang bayaran yan. Wala akong pera. Kanina nung binabasag nyo yung alak ko, ang yayabang nyo pa. Bakit ngayon parang nagmistulang mga pagong na tinago ang ulo? Sino ang tinatawag mong pagong? 10,000,000 lang yan. Kayang bayaran ng asawa ko yan. Hello, asawa. Kanina, dahil sa init ng ulo ko, nabasag ko yung ilang alak ng peking sosyalera. Pinapabayad niya ako ng 10,000,000. Anong klase ng alak ang umaabot ng 10,000,000? Parang ang tawag dun, Luomani Candy. May tawag din na, hari ng alak. Hari ng alak daw. Paano namang? Asawa, hindi ko sinadya talaga. Kasalanan ng peking sosyalera. Sinadya niya talagang mainis ako. Nadala lang ako, kaya nangyari to. Ayos lang yan. 10,000,000 lang yan. Basta't masaya ka sa pagbabasag. Ako na bahala sa lahat. Salamat, asawa. Alam ko naman na ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Mahal na mahal kita. Asawa. Gusto kong mag-enroll sa isang ELRI na klase, pero milyon-milyon ang tuition bawat taon. Asawa, kung ano man gusto mong gawin, gawin mo lang. Kahit magkano pa yan, ako na bahala sa lahat ng gastos mo. Oh, heto. Totoo ba, asawa? Sobrang bait mo talaga sa akin. Asawa, sobrang busy mo. Araw-araw akong gumagastos ng pera mo. Okay lang ba yun? Syempre hindi problema yun. Para sa'yo. Handang-handa akong gumastos. Asawa, ang bait mo talaga. Ruan Wainen.
Magkano man ang kailangan mo, ibibigay ko. Hindi ko inasahan. Nagagamitin mo lang pala yun sa pagsuporta ng kabit. Hello. Hello, mahal. May bigla akong kailangang asikasuhin ngayon. Pwede mo ba akong tulungan ngayon? I-transfer mo sa akin ang 50 milyong piso. Ano raw? Ang hina ng signal ko dito. Sabi ko, kailangan ko ng 50 milyon. Anong nangyari? Pag-uwi ko na lang natin pag-usapan. Ngayon lang ito, si Weyran. Unang beses niyang binabaan ang tawag ko. Bakit kaya parang may mali? Hello, mahal. Na-receive na ba ang pera? Baby, may problema ako ngayon sa pera. Huwag ka munang mag-alala. Ayusin na lang natin pagdating ko. Kung mag-inay pa sila, sabihin mong, ikaw ang asawa ng chairman ng Shengshi Group. Sigurado hindi sila maglalakas ng loob. Sige, mahal. Alam ko na. Narinig nyo ba? Hindi big deal sa asawa ko ang 10 milyon na yan. Lumabas na kayo at maghintay na lang sa labas. Hindi kayo welcome sa birthday party ko. Hanggat hindi bayad ang pera ngayong gabi. Walang makakaalis sa inyo. Wiran, gusto mo ba talagang maghanap ng gulo sa akin? Sinabi ko na, darating na ang asawa ko at dala ang pera. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kahit kailan dumating, dala ang pera. Huwag mong asahan na mangyayari ang birthday party mo dito sa wine bar. Tao, ipaaresto sila. Si We President. Grabe kayong mga sipsip. Sunod-sunuran lang kayo sa kanya. Naglalakas loob pa kayong saktan ako. Ayaw niya na bang tumira sa Yoncheng? Ang kapal ng mukha niyo, para ang lakas ng loob niyo. Saktan ang asawa ng boss ng Shengshi Group. Ayaw niya na talagang mabuhay. Bitiwan niyo ako. Ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa Yoncheng. Maniwala ka na lang pagdating niya dito. Papaluuhin ko kayong lumabas na umiiyak. At ikaw, Wiran, gugustuhin ko nang sirain ang bunganga mo para matapos ka na. Ikaw ang talagang matatapos ngayong gabi. Hindi ako. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob saktan ang babae ko. Mahal, Ang weird. Nasaan na yung babae kanina? mahal. Mahal, salamat at nakarating ka na. Kung hindi ka pa dumating, malamang ginigipit na ako dito. Baby, may nakita kang babae dun kanina, di ba? Sige na, nandito na tayo. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ikaw na ang magbayad. Ikaw nga. Nakagulo sa birthday party ng girlfriend ko. Saka pinagmamalaki mong ipapalabas siya sa wine bar. Mamaya pagpasok ni Ruan Wainen, ikaw muna ang sumalubong sa kanya para sa akin. Kung totoo ngang may iba siya, kokolektahin ko lahat ng ebidensya para paalisin ko siya nang walang makuha. Sige, We President, gagawin ko lahat ng makakaya ko. Ako nga. Ikaw ang boyfriend niya. Chairman ng Shengshi Group. Ako nga. Ako yan. Ruan Wainen. Pati ikaw, totoo palang pinagtaksilan mo ako. Aminin mo na lang. Ang girlfriend mo ngayong araw, nabuhos ang alak ko, kabuo ang halaga, 30 milyon. Ikaw ang magbayad para sa kanya, kahit kaunting kulang. Mag-ingat ka at tatawag ako ng pulis. Ang taas ng halaga mo magsalita. Mukhang siya nga yung peking sosyalita na sinasabi. Ang alak mo. Lahat ng alak dito, sa akin ang wine bar na to. Paanong nagkaroon ka ng alak? Sa akin ang wine bar na to, kung gusto mo. Tumawag ka sa may-ari ng sales center. Para marinig ng lahat, sino ba talaga sa inyo ang bumili ng alak na yon? Ang tapang niyang magsalita. Baka nga kilala. Niya si Weyran, ang tapang niyang magsalita. Baka nga kilala. Niya si Weyran. Si Weyran ang nagsabi, ipatabi ang alak sa wine bar. Bakit? Takot ka ba tumawag? Sino raw ang takot tumawag? Mahal, tumawag ka na ngayon. Para tuluyan siyang mawala ng pag-asa. Hindi dapat. Malaman ni Weyran ang tungkol dito. Kailangan mabilis na, mawala na agad ang problemang ito. Tumawag. Para saan? Bilang may-ari ng wine bar, kailangan ko pa bang magpatunay ng pagkakakilanlan ko? Pero siya, Baby,
Mahal, alam kong nadismaya ka. Pero birthday mo ngayon. Saan pa tayo papatol? Sa peking sosyalita na yan, gusto lang niyang kumita ng pera. Bayaran na natin. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalaga. Ang bait mo talaga sa akin, mahal. Sige na. Birthday party ito, ng girlfriend ko. Ibibigay ko ang 30 milyon na gusto mo, pero oras na natanggap mo ang pera, lumuhod ka agad at mag-sorry kay girlfriend ko. Narinig mo ba? Sinabi ko na dati pa. Hindi issue sa boyfriend ko ang ganitong halaga. Si Ruan President, pagdating sa babae niya, walang limit ang gastos. Astig talaga, pero... Sigurado ka bang today, makakatransfer ka ng 30 milyon? Sino ka ba? May lakas ka ng loob magduda sa akin. Kung magagawa mo. Ako pa ang lalapit at mag-sorry sa'yo, tsaka magluhod ng 3 beses. Akala ko kay Weyran ko, kukunin ang pera na to. Pero mukhang, kailangan nang. Gamitin muna ang account ng kumpanya para mag-transfer. Anyway, mahal na mahal niya ako. Siguro hindi na rin siya magdadalawang isip. Gastusin ang pera na yon para sa akin. Payment code. I-freeze nyo agad lahat ng card, sa pangalan ni Ruan Wainen. Si Wee Chairman. Sandali lang. Ano yun? Ngayon ka lang natakot. Kahit matakot ka ngayon, wala nang silbi. Yung 3 luhod ngayong araw. Siguradong gagawin mo yan. Sino nagsabi sa'yo na natatakot ako? Tungkol sa postahan, ako lang ba ang tumaya dito? Hindi yata tama yun. Ganito na lang, kung sakaling, hindi mo mailipat ang pera ngayon. Ikaw at si Xiao Shanshan, kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng lahat ng tao, tapos siya pa, dahil sa sinadyang, sirain ang pag-aari ng iba. Makukulong siya. Anong sinabi mo? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Gusto mong ipakulong mo ako? Sige lang. Kung hindi ko mailipat, agad akong luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Pero kung mailipat ko, pati yung nauna, gusto ko ikaw ang pupulot ng red wine sa sahig at dapat mo yung dilaan hanggang sa malinis. Deal. Lakad naman, babe. Anong nangyari? Hindi ko inakala, isang chairman ng Shengshi Group na gaya mo, ni 30 milyon hindi mailipat. Nakakatawa naman. Ano, bakit nakatayo ka pa dyan? Lumuhad ka na at mag-sorry, o gusto mong antayin kung tumawag ng pulis? Babe, okay ka lang ba? Ako ba talaga? Makukulong na. Ayoko, babe. Babe. Sino nagsabi na di ko kayang ilipat? Teka lang, tatawag muna ako. Hello. Bakit naka-freeze ang card ko? Ruan Zhang. Utos ito galing kay Wei Dong. Imposible naman yan. Weyran, bakit mo pina-freeze ang card ko? Hindi mo man lang sinabi. Kuwainin. Sa ngayon, may problema kasi ako sa pondo. Ilan sa mga bank card ko ay naka-freeze din lahat. Pero wag kang mag-alala. Pinakamatagal, 1 araw lang, mawawala din yan sa card mo. Kailangan ko lang agad ngayon ng 50 milyon. Paki-transfer na sa akin. Ikaw, isang house husband ka lang. Bakit kailangan mo ng ganun kalaking pera? Weyran, ikaw. Babe, hindi kaya may nililihim ka sa akin. At may ibang babae ka sa labas. Wala ako. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Mahal,
Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Bakit ba sobrang mo namang nag-react? Hindi. Tinamaan ka ba? Wala ako. Ayos na. Sa ngayon, may tinatapos akong isang kontrata na milyones ang halaga. Uwi na lang tayo tsaka natin pag-usapan to, bae. Hello. Mahal. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ako. Hindi ako. Hindi naman siguro ako makukulong, di ba? Ayoko nun. Mahal. Tama na, sabi ko na nga. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng sorry, tumawag ka na lang sa pulis at aminin mo. Mahalaga ang oras ko. Gusto mong mandaya? O baka? Hindi mo lang talaga matanggap ang talo mo. Hindi matanggap ang talo. Ako. Love. Itong mga alak na to, kitang-kita naman na iba sa mga nasa labas. Mahal ba to? Dito sa wine, lahat yan, personal kong binili sa ibang bansa. Nung nag-business, trip ako. Bawat bote, may sariling halaga bilang koleksyon. Mali yan na. Itong mga nabasag na alak, si Weyran mismo ang bumili. Wala namang kinalaman yang, babaeng yan dito. Aba, niloloko mo pa ako, sa larong salita. Muntik mo na akong nadali. Itong wine cellar na to, ay pagmamay-ari ng asawa ko. Akin ito. Hindi lang sa pinipilit mo pa, sinabi mong sayo ang wine cellar na to. Ginamit mo pa para i-blackmail ako. Galing So ikaw, nagpepeke ng resibong pagbili, ano? Lahat ng alak na to, hindi naman sa'yo talaga. Tapos, nagdadramang gusto mong makuha ng 30 milyon. Tingin ko, sawa ka na sa buhay. Tama. Hindi nga talaga akin ang mga alak na to. Ayan Halatang gusto mo lang mangipil ng pera. Walang hiya ka talaga. Lumuhad ka na, mag-sorry ka kay Shanshan. Pero, hindi rin pagmamayari ni Ruan Wainen to. Ano ka ba? Kung hindi kay Boss Ruan ang alak, kanino pa? Boss Ruan, sabihin mo nga sa amin. Sino ang may-ari ng mga alak na to? At saka, itong wine cellar. Kanino ba talaga? Sino ka ba talaga? Ako si Kiao Yi. Assistant ni Board Director Wei. Ako si Kiao Yi. Ay, Tama na. Wala namang may gusto makarinig ng pangalan mo. Ang asawa ko, siya ang chairman ng Shengshi Group. Itong wine cellar kanya talaga. Akala mo ba may mababago? Dahil lang sa mga sinabi mong kwento. gusto mo ng katotohanan. Ang totoo, yang tinatawag mong asawa. Matagal nang may asawa. May misis na siya. Ang totoo, yung si chairman ng Shengshi Group na akala mo. Hindi siya yun. Misis niya talaga. Siya. Wala siyang silbi kundi umasa sa asawa niya. Ano, may asawa pala si Boss Ruan. E di si Xiao Shanshan, naging kabit na lang. Mas masahol pa to, sa pagpapanggap na social era. Anong Boss Ruan? Hindi mo ba narinig? Wala siyang silbi. Kundi umasa sa babae. Tapos nangangaliwa pa. Pag nalaman pa to ng tunay na misis, wala na siyang karapatan. Mahal, hindi to totoo, di ba? Ikaw, paano ka magkakaroon ng asawa? Sinungaling lang siguro siya, di ba? Sorry, Shanshan. Tinago ko talaga sa'yo na may asawa na ako. Pero wala talaga akong magawa, sobrang mahal kita. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Shanshan, pakinggan mo ako. Shanshan. Wala naman, talagang feelings. Ako para sa misis ko, parang stranger lang siya sa akin. Naghintay lang talaga ako na makuha ang mana niya, saka ako makipag-divorce. Para tayong dalawa na. Para maging ikaw si Tirerwan. Maniwala ka sa akin, please. Maniwala ka sa akin.
Totoo ba yung sinasabi mo? Nangangako ako. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Walang kwentang lalaki ka. Ang bait-bait pa naman ni Board Director Wei sa'yo. Ganito ba dapat treato mo sa kanya? Board Director Wei. Ikaw yung assistant ni Weiran. Kiao Yi. Mahal. Anong Kiaoyi? Kilala mo ba siya? Itong bagay na to, hindi dapat malaman ni Weiran. Dahil kung mag-divorce man, pag nalaman na may affair ako, wala talaga akong makukuha kahit piso. Assistant Kiao. Gusto mo bang pag-usapan natin? Anong pag-uusap? Ang jade pendant na to, 50 milyon ang halaga. Basta manahimik ka na lang. Sa'yo na yan. Ruan Wainen. Hindi ko inakala na yung simbolo ng pagmamahalan natin. Magagamit mo pa para pagtakpan ang kalokohan mo. Ano pinag-iisipan mo? Alam mo, ang ganitong oportunidad, hindi basta-basta dumarating. Kung kinuha mo na ang pendant, edi tahimik ka na lang dyan. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung maging masama ako sa'yo. Hindi ba ito yung pendant na madalas suot ni Weidong sa leeg niya dati? Yan ang namamanang pendant ng pamilya nila. Binibigyan ka na nga niya ng todo-todo. Bakit mo nilalapastangan ang tunay niyang damdamin? Isang sirang pendant lang naman yan. Anong totoo-totoo pang nararamdaman? Ibinigay niya sa akin ang pendant na to. Kaya akin na to. Kung gusto kong isuot, gusto kong itapon, gusto kong basagin, wala na siyang pakialam doon kahit piso. At isa pa, hindi ko talaga gusto na tuwing may ginagawa ako, lagi niyong binabanggit ang pangalan niya. Uy, baby. Ano tong suot mo? Ito ang namamanang pendant ng pamilya namin, Wei. Sumisimbolo ito sa pagsasama ng mag-asawa, sa hirap at ginhawa, hanggang tumanda at pumuti ang buhok. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa'yo. Kailangan suotin mo ito palagi, maski kailan, huwag mong tatanggalin. Kung hindi, hindi natutupad ang blessing na to. Babe, nangangako ako. Kahit anong mangyari, hindi ko to tatanggalin. Oh, halika. Ruan Wainen. Ito ba ang tinatawag mong pangako sa'kin? Nakakatawa ka. Ruan Wainen, tao ka pa ba? Ang bait-bait niya sa'yo, nagagawa mo pa siyang saktan ng ganito. Ayokong saktan siya, syempre. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Kung ikaw at ako, mananatiling tahimik, hindi niya malalaman kahit kailan. Mananatili pa rin siyang pinakamasayang babae sa mundo. Ikaw talaga ang tunay, na walang kwentang gago. Sige na, nakuha mo na ang pendant. Kaya tumahimik ka na lang. Walang way. Dapat lang naman na ibalik ko to kay Weidong. Kaya ibabalik ko to sa totoong may-ari. Hindi ako papayag, nalokohin siya kasama ka. Ibig mong sabihin. Sabihin mo pa sa kanya, ang tungkol sa paglalandi ko. Tama, ganun nga, hindi ko hahayaan, na masayang kay Weidong ang kabaitan niya sa kamay ng isang katulad mo. Kung ayaw mo, nang maayos, edi maghanda ka na lang sa gulo. Hulihin niyo siya para sakin. Anong balak mo gawin? Binigyan na kita ng respeto noon. Dahil dito, binigyan kita ng mukha, pero ikaw wala kang hiya. Kaya ngayon, kailangan ko nang gumamit ng espesyal na paraan. Ngayong araw, huwag mong asahan na makakalabas ka sa pintuang to para magsumbong kay Weiran. Tao, halika rito. Dapin niyo siya para sakin. Mga bingi ba kayo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Mahal, ayan, tama nga ang sinabi ko, di ba? Yang walang kwentang tagapamahala na yan. Kahit kailan hindi nakikinig sa'yo. Kahit ngayon pa mismo. Kahit nandyan ka sa harap nila. Wala silang pakialam sa'yo. Huwag niyong kalimutan, kaninong pera ang pinapasweldo niyo? Gusto niyo pa bang manatili dito? Kaya nga pinipilit namin magkaroon ng trabaho dito. Kaya hindi kami pwedeng sumunod lang basta sa'yo. Mukhang, may matatalino pa ring natitira dito. Alam na alam nyo na inutil ka lang, hindi sumusunod sa'yo.
Kahit magawa mo pang patahimikin ang bibig ko ngayong araw, anong silbi niyan? Maraming tao rito. Lahat ba sila mapapatahimik mo? Bakit ko sila papatahimikin? Ikaw lang naman ang dapat patahimikin. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ng matanda para sa kanya. Hindi makikinig ang asawa ko sa iba. Ikaw lang talaga ang sinusunod niya. Bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon. Ihuli niyo siya para sa akin. CJ. Ayos lang. Simula ngayon, in-explore ko na kayong lahat. Lumayas na kayo. At isa pa, kung sino mang magkalat ng nangyaring tumayong araw, sisiguraduhin kong hindi siya makakalabas ng Yoncheng ng buhay. Madali kang nagwawala kasi desperado ka na. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Ruan Huainen, ang kalokohan mo, imposible mong maitago. May tatago. Hindi. Sabi na nila, pera lang kaya nitong paikutin pati kaluluwa. Kung sino mang tumulong sa akin na mahuli siya, bawat isa, bibigyan ko ng 10,000 cash. Boss Ruan, totoo ba yung 10,000? Ayokong pa-transfer, gusto ko cash mismo. Basta matulungan niyo akong patahimikin siya habang buhay. Hindi lang 10,000. Kahit 50,000 cash, kaya ko ibigay. Lee, 50,000. Pumapayag ako. Kaya ko siyang hulihin. Pumapayag din ako. Pumapayag din ako. Gusto ko rin. Huwag kayong lumapit. Isang hakbang pa, tatawag na ako ng pulis. Malakas ka ata mang banta. Subukan mo munang makalabas dito, bago ka magsalita ng ganyan. Huwag kayong lumapit. Bitawan niyo ako. Hubaran niyo siya. Kuhanan niyo siya ng hubad na litrato bilang ebidensya. Kapag tumulo ang bibig niya, gagawin ko siyang katawa-tawa ng buong Yoncheng. Baliw ka na ba? Labag yan sa batas. Huwag kayong lumapit. Babalikan kayo ng karma. Huwag kayong lumapit, Hubarin niyo agad siya. mga engot. Ganyan na lang ba kayo kasunod? Kung ganyan ang trato niya sa akin ngayon, alam nyo naman, ang dami nyong alam na sikreto niya. Darating ang panahon, babawi din siya sa inyo. Nakatayo lang kayo dyan, ano pang hinihintay nyo? Gumalaw na. Boss Ruan, pwedeng kaming kumilos. Pero kaya mo ba kaming protektahan? Matitiyak mo bang hindi kami mapapahamak? Dahil dyan, Huwag kayong mag-alala. Basta tumahimik lang kayo tungkol sa kalokohan ko. Pera ayos lang kahit ano pang gusto niyo. Kaya ko pa kayong ipasok sa Shengshi Group. Shengshi Group, Asawa ko pa ang chairman ng Shengshi Group. Kahit sino kayang ipasok sa kumpanya. Isang salita niya lang yun. Basta tumahimik lang kayo at sumunod sa kanya. Pag nakuha na niya ang yaman ng asawa niya, hindi kayo mawawala ng biyaya. Ikaw na nga ang kabit, ang kapal pa ng mukha mo. Wala kang magandang sasapitin. Baby, ayos ka lang ba? Ang laki ng abala nung malanding yon, nadumihan tuloy ang mukha ko. Mahal, lilinisin ko para sa'yo. Kahit ano pang itsura mo. Sa mata ko, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Hon, bakit parang tulala ka? Honey, lagi akong nag-oot, puro trabaho. Pakiramdam ko, parang pumangit na yung kulay ko. Honey, wala na ba akong dating kagandahan? Anong pinagsasabi mo dyan? Kahit kailan, kahit ano pang mangyari, sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae. Asawa ko, ako ang bahalang magprotekta sa'yo. Ruan Huainen, ganito lang pala ako. Sa paningin mo, isang buong tanga. Hubaran niyo na siya, dali. Bitawan niyo ako. Tawag yon ng asawa ko. Walang ingay ha. Hello, asawa. Mahal, kanina, busy ako. May nakasara akong malaking deal. Hindi ko na maalayan yung sinabi mo. Sabi mo ba kanina kailangan ng pera agad? Mahal, kailangan ko ng pera, apurado kasi.
Plano kong bumili ng batch ng red wine para ilagay sa wine cellar. Kailan mo ba? Unfreeze ang card ko. Bibili ng wine. Mahal. Hindi ba't marami ng mahal na alak na nakaimbak sa wine cellar? Kung gusto mo uminom, kunin mo na lang direkta. Hindi ako ang inom. Actually, ipapakatotoo na ako sa'yo. Si Kiao Yi, binasag niya yung mga alak sa wine cellar lahat. Ano? Lahat na basag. Akala ko kasi, tao siya ni Papa na iniwan para sa'yo. Pero ngayon ang gulo niya. Hindi ako mapalagay na may ganun sa paligid mo. Paano kung tanggalin na lang natin siya? Sige, ikaw ang masusunod. Mahal, ganito kalaking kasalanan. Hindi na dapat manatili. Mahal, yung pera. Ay oo nga pala, kanina sabi mong magte-transfer ng 50 milyon. Tama ba? 50 milyon sapat na ba yan? Kung kulang, 100 milyon na lang ang ita-transfer ko sa iyo. 100 milyon? Ayos. 100 milyon na lang. Kahit sabihin nilang kabit lang ako, anong pake ko? Ang asawa ko handang gumastos para sa akin. Sabi nga nila, kung saan ginagastos ng lalaki ang pera niya, doon ang tunay na pagmamahal niya. Ibig sabihin nito, si Ruan Huainan, ako pa rin ang pinakaminamahal niyang babae. Mahal, naririnig mo ba ako? Naipasa na ba yung pera? Hindi pa. Bakit hindi pa napapadala? Ako, kailangan ko ng bayaran yung down payment. Bilisan mo naman. Ayos lang, pero bago mag-transfer, tingnan mo muna ang kanan mong kamay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ganoon ang nangyari. Pakinggan mo muna paliwanag ko. Nandito lang ako buong oras. Pinakinggan ko lahat ng sinabi mo. Ano pang paliwanag ang kailangan mo? Ako, Weiran, nasaan ka ba kanina? Hinahanap kita, alam mo na pala, na darating boyfriend ko, kaya natakot kang magtago. Mahal, siya yung nagdala ng mga tao para guluhin ang birthday party ko, peking sosyalera. Tulungan mo akong parusahan siya. Paluhurin mo siya sa harap ko at magsorry. Paluhurin mo ako at mag-sorry. Ruan Huainan. May lakas ka ba ng loob? May lakas ka ba ng loob? Malandi ka. Walang kwenta ka. Anong karapatan mong hawakan ang boyfriend ko? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang chairman ng Shengshi Corporation. Kahit 10 beses ka pang mabuhay na mahirap, hindi mo pa rin matutumbasan ang halaga niya. Mahal, bakit mo ako hinila? Anong dapat ikatakot sa peking sosyalera? Peke nga akong social era. Ruan Huainan. Ikaw mismo, sabihin mo sa kanya, ano ba talaga ang totoo? siya ay ang asawa ko, Weiran. Ang tunay na chairman ng Shengshi Corporation. Ano? Ano? Ibig sabihin si Weiran pala ang asawa ni Ruan. Si Xiao Shanshan, kabit lang pala siya, tapos nakaharap pa yung tunay, walang hiya. Ibig sabihin, si Weiran, hindi lang may-ari ng wine cellar na to, siya pa ang chairman ng Shengshi Corporation. Lahat ng ginawa natin kanina, lahat ng pagkakamali, parang lalo lang natin, siyang nainis. Maghihiganti kaya siya sa atin. Mahal. Hindi totoo to, di ba? Sigurado akong nagsisinungaling siya. Paano siya magiging chairman ng Shengshi Corporation? Isang tagong kabit lang. Anong karapatan niyang questionin ang pagkatao ng aming bossway? Yung tulad mong walang hiya, pa-cute lang ang alam. Noon pa dapat, nilulunod sa baboy yan. Anong karapatan mong magsiga-siga dito? Nag-aangas ka pa talaga sa akin. Xiao Shanshan. Imbes na abalahan mong questionin ang pagkatao ko. Mas mabuti sigurong isipin mong mabuti kung paano mo babayaran ang mga napinsala ko. Wei Dong. Sige, i-verify mo agad lahat ng naging damage sa buong wine estate. Gawan mo ng listahan ng bayad. Para sa mga nanggulo dito, gawan ng listahan ng bayad. Opo, So lahat pala ng mga mamahaling alak kay Weiran galing. Paano? nagawa ni Xiao Shanshan. Nautusan tayong lahat na basagin ang mga alak. Patay tayo dito. Hindi natin kayang bayaran to. Hindi tama to. Wine estate ito ng boyfriend ko. Lahat ng alak pag-aari ng boyfriend ko.
Mahal, bilisan mo namang magsalita. Ruan Wainen. Inatasan lang kitang asikasuhin ang wine estate ko. Kailan pa naging iyo yun? Pati ang kabit mo, daladala mo pa dito. Ang kapal ng mukha mo talaga. Wei Dong, sa nangyaring ito, ang kabuoang damage sa wine estate ay umabot ng 53 milyon. Ano? 53 milyon. 53 milyon? Paano naging ganun kalaki? Wiran, ilan lang naman nasirang, bote ng alak yon. Hindi naman bagay, na ipilit mong magpabayad ng ganyan kalaki. Ang dami namang pera niyan, ni Xiao Shanshan. Kahit magpakabit siya ng 10 beses, di pa rin makakabayad ng ganyang kalaki. Sirang alak lang naman iyon. Ang sinasabi mo ba, yung tinuturing na hari ng alak, Roman A. Conti? O yung Lafitte ng 1982? Kahit alin dyan. Kahit isang bote lang, kulong ka na habang buhay. Xiao Shanshan. Ipinakita ko, na sa'yo noon. Ang records ng bili ko ng mga mamahaling alak na yan. Pwede ka namang magpatuloy na magduda sa akin. Pero isipin mong mabuti, paano mo babayaran lahat ng nawasak ko? Weinan, alam mo namang wala akong pera para bayaran yung mga alak na yan. Tulungan mo ako, tulungan mo naman ako. Ako. Ruan Huinan. Noong nililigawan mo pa ako, ano ba ang mga sinabi mo? Nakalimutan mo na ba? Sabi mo aalagaan mo ako. Kahit ano pa ang mangyari, hindi mo raw ako iiwan. Yan na ba ang pangako mo sa akin? Mahal. Sabi nga, huwag dapat ipagsabi ang problema sa pamilya. Ikaw pa ang chairman ng Shengshi Group. Kapag kumalat to, nakakahiya para sa'yo. Saka hindi ka naman kapos sa pera. Paano kaya, bigyan mo na lang ng pera tong mga to, para tumahimik na sila. Yung 50 milyon. Kunwari gastos lang natin yon sa bakasyon. Ikaw na ang magpasensya. Pabayaan na lang. Natin to. Ako pa dapat ang magpasensya. Ruan Wainen. Nakakadiri ka talaga. Ikaw naman tong nambabae. Ikaw pa ang ginagamit ang pangalan ko bilang chairman ng Shengshi Group para gumimik sa labas. Ikaw pa ang hayagan na pinapasok, yung kabit sa bahay. Ikaw talaga ang may lakas ng loob. Sabihin sa akin, nakalimutan ko na lang ang lahat ng ito na parang walang nangyari. Ruan Wainen. Lahat ng meron ka ngayon, galing kay Weidong, kaya ka umasenso, dahil kay Weidong, ang kapal talaga ng mukha mo. Mahal, nagkamali ako. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Pangako. Huling beses na talaga. Patawarin mo naman ako. Hindi ko kayang patawarin ka. Ruan Wainen. Maghiwalay na tayo. Mahal, ang tagal nating nagmahalan. Paano mo nasabi na maghihiwalay na lang tayo ng ganun-ganun lang? Alam kong grabe talaga ang kasalanan ko ngayon. Magbabago na ako. Pwede bang umuwi muna tayo? Pag-usapan na lang natin sa bahay. Kahit ano pa ang gawin mo sa akin bilang parusa, tatanggapin ko. Wala na akong masasabi pa. Ruan Wainen. Hindi ako nagbibiro. Bukas ng umaga, papagawa ko na sa abogado ko ang divorce agreement. Ang gusto ko, aalis ka dito nang walang dala ni isang bagay. Mahal, huwag mo akong ganyanin. Nakalimutan mo na ba yung masasaya nating araw noon dahil lang sa isang kasalanan? Malilimutan mo na lahat ng pinagsamahan natin. Ang mga dating kaligayahan. Array. Mahal, anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Mahal. Ayos na. Mahal. Ang ganda naman ito. Isusuot ko sa'yo.
HMM. Tama na, Ruan Wainen. Ni isa sa mga sinabi mo, hindi ko na paniniwalaan. Kung totoo ka talagang nagmamahal, hinding-hindi mo kaya nalokohin ako ng palihim. Weiran, bakit ang hilig mong magpakaprangka sa mga bagay ng babae ako? Pero ibig bang sabihin nun, hindi na kita mahal? Nagkamali lang naman ako ng mistake na karamihan ng lalaki ay nagkakamali din. Mahal, patawarin mo na ako. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang chance? Huwag tayong mag-divorce. Siya talaga yung nangakit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman mangyayari lahat to. Ako ang nang-akit sa'yo. Ruan Huinan. Ikaw nga yung walang tigil na gumagasto sa akin. Ikaw ang nakiusap na maging tayo. Kaya ka ng babae. Kasi isa kang walang kwentang tao. Wala kang karapatang isisi sa akin. Tumahimik ka. Sige. Dahil magkaiba kayo ng sinasabi. Ibig sabihin, pareho kayong may kasalanan. Ganitong gawin natin. Magpalitan na lang kayo ng sampal sa isa't isa. Pag nasiyahan ako sa ginawa nyo, baka sakaling mapatawad ko pa kayo. Wiran, tama na ang pag-ulit-ulit mo dyan. Ang pinakamahal ni Huainan ay ako. Hindi niya gagawin yan. CJ. Hon, basta mapatawad mo lang ako. Kahit ano gagawin ko. Huainan, ikaw, huwag mo pakinggan ang babaeng yan. Sinisira lang niya tayo. Huwag mo gawin yan. Ruan Huainan, ang lakas ng loob mo. Wala ka nang pakialam kung mapahiya ako. Huwag mo, baby. Kung may dapat sisihin, sarili mo na lang dahil inasar mo ako. Nainis si Mrs. Hubby, di ba favorite mo? Itong mukha na to, please, tigilan mo na. Ang pananakit sa akin, pwede ba? Hon, napagsabihan ko na. Ang nanggulo sa'yo. Pwede mo na ba akong patawarin? Ang sabi ko lang, iisipin ko kung mapapatawad ko kayo. Kailan ko bang sinabi na papatawarin kita? Niloloko mo lang ako. Eh ikaw rin naman, niloloko mo ko palagi, di ba? Sa lahat ng taon na to. Minahal mo ba talaga ako kahit konti? Kahit kanina pa yung mga ginawa mo. Hindi ba para lang sa pera ko yun? Kung para sa pera mo man, bakit? Isang taon na, araw-araw, para akong katulong mo dito sa bahay. Lahat ng effort ko para sa'yo. Ano naman kung ginastos ko pera mo? Sinasabi mong hindi kita mahal. Kailan mo ba ako itinuring na asawa mo? Sinabi ko na, ikaw na lang ang magpapatakbo ng kumpanya at ako dito sa bahay alagaan ko pamilya. Pinakinggan mo ba? Simula't simula, parang palaging dayuhan lang ako rito. May gusto ka pa bang sabihin? Sabihin mo na lahat ng sabay-sabay. Hon, ganito na ang nangyari. Mas mabuti pang maghiwalay na lang kayo. Ayon sa batas, kailangan niyang hatiin ang ari-arian kalahati para sa'yo. Tama naman. Kahit mag-divorce kami, makakakuha pa rin ako ng kalahati ng yaman niya. Weiran, tatanungin ulit kita sa huling pagkakataon. Handa ka pa bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? CJ, kung ganun, maghiwalay na tayo. Yung kalahati ng ari-arian mo, akin lahat yun. CJ, kung ganun, maghiwalay na tayo. Yung kalahati ng ari-arian mo, akin lahat yun. Gusto mong paalisin ako na walang kahit anong dala. Wala kang makukuha. Nga naman. Gusto mong mapasin ang asawa ko. Sa divorce papers mo, maliban na lang. Kung papayag ka, nahatiin ang mga ari-arian. Anong karapatan mo? Wala ba kayong hiya? Siya naman ang unang nagloko. Bakit kailangang bigyan nyo ng kalahati ng yaman ni Waidong? Ruan Huainen. Talagang nakakaibang tao ka pala. Sayang. Kakalabas ko lang ng lahat ng kalokohan mo. Na-record ko na lahat. Sa mga ebidensya pa lang na to. Kung palalabasin kitang walang dala, malaki na ang pasensya ko sa'yo. Naglalakas loob ka pang takutin ako. Huwag mong ipapakita sa akin yung mga ganyan.
Kung gusto mong makipaghiwalay, kailangan bigyan mo ako ng kalahati ng ari-arian. Kung hindi, kalimutan mo na. Ruan Wainen, sinabi ko na. Palalabasin kitang walang dalang kahit ano. Kung hindi ka makikikooperate, di magkita. Tayo sa korte na lang. Weiran, sigurado ka ba talagang ganyan ka makapagtapos? Wala ka bang kabaitan? Niloko mo ang damdamin ko. Tapos ginastos mo pa pera ko, sa kabit mo. Ikaw yung totoong walang pake sa buhay ng iba. CJ, kung ganyan ka naman, huwag mong sisisihin kung maging malupit din ako sa'yo. Tara na. Why dong? Talaga bang papayagan mo na lang, na ganun kadali silang makaligtas? Ano, palalampasin ko lang ba, silang ganyan kadali? Kailangang siguraduhin kong si Ruan Wainen, lalabas ng walang kahit anong makukuha. At, pagsisisihan nila, lahat ng ginawa nila. Hanggang mawalan sila ng lahat. Why dong? Malapit na magsimula yung pirmahan ng kontrata. Nandito ka na ba? Parating na ako. Puntahan mo agad ang wine cellar. Kuha ka pa ng isang bote ng Romani Conti. Kailangan na nating pumunta sa venue ng signing ng kontrata. Sige. Han, si Weiran, yung babae na yon, matigas ang ulo, hindi kinikibo kahit anong pakiusap. Ano na ang plano natin susunod? Kung totoong, palalayasin kanyang walang makuha. Di lahat ng tiniis mong hirap, parang wala lang. Huwag kang mag-alala. Kung naglakas loob si Weiran na paalisin ako nang walang makukuha, yung posisyon niya bilang presidente, hindi rin siya magtatagal dyan. Han, may plano ka na ba para kay Weiran? Si Weiran na tanga, malamang nakalimutan na isang buwan nang sa akin ang posisyon ng presidente. Kung bibilangin natin, malamang tapos na ang proseso. Hintayin ko na lang ang turnover, ako na mismo ang upo. Totoo ba yan, Hon? So, ikaw na nga ang presidente ng Shengshi Group. Ako naman ang asawa ng presidente ng Shengshi Group. Siyempre naman. Pero kahit ganun, hindi tayo pwedeng pagiging kampante. Kasi ang daming nangyari. Yung tanga na yon, hindi yan magpapamigay ng lahat ng shares niya basta-basta. Buti na lang, may makukuha pa akong kalahati sa divorce. Dagdagan pa ng suporta ng mga board members. Siguradong sigurado na ang pagiging presidente ko. Ang galing, Hon. Yung babae na yan, simula pa lang nakataas, na ulo sa atin. Feeling may kapangyarihan. Kung umasta sa'yo, parang siya lang masusunod. Pag nawala na ang titulo niya bilang presidente ng Shengshi Group, tingnan natin kung lumaki pa ulo niya. Pag naging presidente na ako bukas, unang-una, palalayasin ko siya agad sa kumpanya. Hon, kasama ko sa'yo bukas. Gusto kong makita ng dalawang mata ko kung paano palalayasin si Weiran. Bigla tayong pinatawag dito. Ano bang meeting ta? May kinalaman ba to sa pagbabago ng bahagi ng kumpanya? Kompleto na ang lahat. Simulan na natin. Sandali lang. Sino nagsabing kumpleto na? Itong executive meeting ng Shengshi Group. Sino ba nagpaalam na makapasok yung mga walang kwentang tao na yan? Bilisan nyo, palayasin na agad sila dito. Kanino mo tinatawag na walang kwenta? Ang asawa ko, malapit nang maging presidente ng Shengshi Group. Bilang asawa ng presidente, bakit hindi ako pwedeng umattend ng meeting? Ikaw ha, asawa ng presidente daw. Ang liwanag-liwanag pa sa labas. Bakit naman? Nananaginip ka na ng gising. Ikaw, Weiran, nakalimutan mo ba? Na matagal mo nang ibinigay ang posisyong president sa akin. Tapos na ang proseso ng turnover, kaya ako na ngayon ang presidente. Dapat ikaw na ang lumayas. Kaya ka pala, hindi na nahihiyang. Ilabas ang kabit mo. May pinanghuhugutan ka na pala. Bakit? Nagsiselos ka ba? Sayang, magdi-divorce na tayo. Wala ka ng karapatan na pakialaman ako. Ruan Wainen.
Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala kawalang isip? Kasi naman, yung mga katulad mong mahilig sa basura at makalat, ang tadhana mo talaga. Sa basura ka lang nababagay. Weiran, tumigil ka na. Sa ganito kahalagang okasyon ngayon, hindi na muna kita aawayin. Tamang-tama, nandito naman lahat ng mga board member ng kumpanya ngayon. Hindi ka ba kontento na naupo ako sa posisyon mo? CJ, hayaan nating mga board member ang pumili. Sino ba talaga ang dapat maging chairman ng board? Ano bang ibig mong sabihin? Ang hirap pa talagang intindihin ang sinabi ko. Gusto kong makipag kompetensya sa iyo para sa chairman ng board. Kompetensya. Karapat-dapat ka ba dyan? Isang walang kwentang posisyon lang yan. Ano bang karapatan-karapatan? Kailangan lang naman dyan ay kaunting kakayahan sa pamamahala. Pag nakuha ko na ang kumpanya, syempre matututo ako kahit walang nagtuturo sa akin. Matututo kahit walang nagtuturo, kung husay sa pag-asa sa ibang tao. Aminado akong magaling ka dyan. Pero sa pamamahala ng kumpanya, ka-level mo ba talaga? Ilang taon mo nang ginagastos ang pera ko, kesyo para daw mag-aral ka. Pero may natutunan ka ba kahit konti? Sa pinansyal, sa sales, sa operations, at pati na sa lahat ng gawain ng kumpanya, naiintindihan mo ba kahit kaunti? Pamamahala ng kumpanya, hindi lang yan puro daldal at pagpapanggap. Tama na, Weiran. Sino ba ang minamaliit mo? Pinakakinainisan ko, yang ugali mong akala mo, ikaw ang pinakamagaling. Na parang ikaw lang ang tama lagi. Lahat walang kwenta sa paningin mo. Ngayon talaga gusto ko lang ipaalam sa'yo. Ang posisyon ng chairman ng board, akin na. Ruan Wainen. Ang Shengshi Group, mana pa yan ng tatay ko sa akin. Walang kahit sino ang pwedeng umagaw nito. Ang shares ng kumpanya, hindi lang naman ikaw ang may-ari niyan. Pag nag-divorce tayo, makukuha ko ang kalahati ng shares mo. Kung lahat ng board member dito ay pabor sa akin, mas marami na akong shares kesa sa'yo. Ano pa ang magagawa mo laban sa akin? Mga board member, ano po ang opinion ninyo tungkol dito? Chairman Wei, bilang pinuno ng kumpanya, marami pa po kayong dapat matutunan. Kaya, ang boto ko po ay kay President Ruan. Chairman Wei, matagal na rin akong bahagi ng kumpanyang ito. Simula nang pumanaw ang dating chairman, hindi naman gumanda ang takbo ng kumpanya. Baka mas mabuti nga siguro na si President Ruan na ang maging bagong chairman ng board para sa ikauunlad ng kumpanya. Chairman Ray, isipin nyo na lang po ito para sa kinabukasan ng kumpanya. Mas mabuti sigurong magbitiw na lang kayo bilang chairman ng board. Pakiusap, Chairman Wei, na magpaubaya kayo sa posisyon ng chairman. Kayo. Traidor kayong lahat sa akin. Pasensya ka na, Weiran. Bago ka pa dumating, napag-usapan na namin yan. Pagdating sa hesya ng benepisyo, mahihirapan silang hindi pumabor sa akin. Weiran, kung hindi ka lang chairman, wala ka namang ipagmamalaki sa harap ko. Sayang nga lang, hindi na magtatagal yan. Ako na sa paningin mo ay walang kwentang kabit. Ako na ang magiging may bahay ng chairman ng board. Isang taong mas mataas pa sa lahat maliban sa isa. Weiran, bilang mag-asawa din naman tayo noon, pwede kitang bigyan ng dignidad. Personal kitang ihahatid palabas ng Shengshi. Ruan Wainen. Managinip ka na lang. Bulag ba kayong lahat? Ang Shengshi Group, pinagpagyeran at pinaghirapan. Ang Shengshi Group, pinagpagyeran at pinaghirapan. Para makarating sa kinalalagyan ngayon, bakit mo ipapamana sa isang walang utang na loob at traidor na tulad niya? Tumahimik ka. Isa ka lang assistant. Ano bang karapatan mong maghasik ng gulo dito? Lumayas ka. Ruan Wainen. Ang dapat lumayas dito ay ikaw. Weiran, mukhang hindi ka na marunong makisama. Ayaw mong makiusap ng maayos. Weiran, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa Yonsheng, so what? Sa puso ni Huinan, ako lang naman ang pinakamahal niya. Pag pinaalis kita, lahat ng pera mo, at pati ang lalaki mo, akin na. Ganun ba? Sayang naman. Si Ruan Wainen, wala namang karapatan maging chairman ng Shengshi Group. Kasi hawak niya. Wala siyang kahit kaunting shares ng Shengshi Group. Anong sabi mo?
Hindi mo na kailangang ulitin yan. Alam ko naman kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Wala akong kahit nakatiting na bahagi ng kumpanya. Pero, kapag naghiwalay tayo, makukuha ko ang kalahati ng mga bahagi mo. Dagdag pa, kapag sumuporta ang mga ibang direktor, mahihigitan ko ang 60% ng mga bahagi. Pagdating ng panahon na yon, sigurado nang ako na ang mauupo bilang chairman ng board. Ruan Huainen, ganun ka ba talaga kasigurado na makukuha mo ang kalahati ng mga bahagi ko? Sinabi ko na sa'yo noon, kung hindi kalahati, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Kaya, tumigil ka na. Huwag ka nang magpumilit. Chairman Wei, isipin mo na para sa kinabukasan ng kumpanya, ibigay mo na lang ang posisyon ng chairman. Chairman Wei, pakiusap po. Ibigay niya na ang posisyon ng chairman. Hindi kailangang ipamahagi ni Chairman Wei ang mga ari-arian niya sa kahit sino. Chairman Wei, ito po ang prenup nyo ni Ruan Huainen. Ipinabot sa akin ng dating chairman. Ang prenup na pinirmahan niya, malinaw na nakasaad sa kasunduan. Kahit kailan maghiwalay kayo, wala siyang makukuhang kahit kaunti sa ari-arian at bahagi mo. Paano mangyayari yon? Wala naman akong pinirmahang prenup bago magpakasal. Alam na ng dating chairman noon pa kung ano ang layunin mo, kaya sinadya niyang patahimikin ka at papirmahin sa prenup na ito. Talaga bang wala kang maalala? Baka nung pagkakataon na yon? Narinig ko kay Ranran, magpapakasal na daw kayo. Opo, Tito. Mahal na mahal ko po si Ranran. Sana tulungan niyo po kami. Alam ko po hindi niyo ako ganong gusto. Alam kong iniisip nyo, nasa tabi ako ni Ranran dahil sa pera. Pero kung bibigyan nyo po ako ng isang pagkakataon, pangakong hindi ko sasaktan si Ranran. Kung tunay na, mahal mo si Ranran. Sige, pirmahan mo ang prenup na ito. Magkakaroon ako ng tiwala sa'yo. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa relasyon nyo. CJ, pipirmahan ko. Uy, asawa, ayos ka lang ba? Wayran, pinaplanuhan mo ba ako? Alam mo na ba talagang mangyayari ito? Nandito ka para lalaitin ako, ano? Hindi ko talaga alam na may ganitong kasunduan. Pero kahit meron man, basta magpakatino ka lang bilang asawa. Hindi ko kailanman gagamitin yung prenup na yan. Dahil lahat ng ari-arian ko, sa'yo mapupunta. Mahal, alam ko na ang pagkakamali ko. Nakangako ako sa Diyos na hindi na ako gagawa ng bagay na makakasakit sa'yo. Pag gusto mo sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Mahal, makikinig ako sa'yo sa lahat ng bagay. Simula ngayon, talagang lahat ipapasa ko na sa'yo. Kung ganun, umalis ka na agad dito. Huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Chairman Wei, wala kaming kinalaman dito. Si Ruan Huainen lang talaga ang pumilit sa amin na bumoto para sa kanya. Tama, niloko lang din kami. Huwag niyo naman po sana kaming idamay. Nga, sa totoo lang, para din naman to sa kabutihan ng kumpanya. Attorney Wang, yung ipinapaimbestiga ko sa'yo, ano na ang balita? Chairman Wei, ilang taon nang si Ruan Huainen? Palaging ginagamit ang pangalan mo para manghingi ng suhol sa labas. Parang nagpapanggap na ikaw. Ginamit pa minsan ang posisyon niya para pakanabangan ng kumpanya pati pala palihim na inilipat. Ang pondo ng kumpanya umabot ng 1 bilyon. 1 bilyon? Ruan Huainen, dahil sa mga pinaggagawa mo, pwede na kitang kasuhan at ikulong ng panghabang buhay. Mahal, nagkamali ako, patawad. Pwede mo ba akong patawarin? Huwag mo akong ipakulong, please. Pag nakulong ako, wasak na buhay ko. Mahal, Umalis ka dyan. Hindi mo na ako asawa. Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad. Tumawag na ako ng pulis. Wayran, tumawag ka na sa mga pulis? Kung gusto mo akong pabagsakin, hindi rin kita palalampasin. Anong balak mo? Bitawan mo siya. Chairman Wei. Ayos ka lang ba?
Boss Wei, nandito na ang mga tagapagbuhat. Papasukin ko na ba sila? Sige, papasukin mo na sila. Okay. Pakitulungan nyo naman akong ilabas at sunugin lahat ng gamit sa bahay na to. Walang Ait at Ira. Naintindihan po. Chairman Wei. Sigurado na po ba kayo sa desisyon nyo? Yung ibang bagay, pag nawala, hindi na babalik. Ang pagkakaroon ng palpak na marriage, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, may tapang akong magsimula ulit. Sa wakas ay naisip mo na, noong nagkasama kayo ni Ruan Wainen, palagi mong inuunawa at binibigyan siya ng pasensya. Inuna mo siya sa lahat, pati career mo iniwan mo, para magpaka-housewife. Akala ko noon, nawalan ka na ng direksyon. Nawalan na ng direksyon. Mahal, may nakita akong sports car. 5 milyon lang. Pwede mo ba akong bilhan? Mahal, ngayon gusto ko sana magnegosyo kasama ang tropa ko, pero kulang pa ng 20 milyon. Hay, hindi na kita aasar. Ang late mo na. Palaging umuwi. Baka pwede na, ikaw na lang ang magpatakbo ng kumpanya. Ayaw ko lang kasi mapagod ka masyado. Ruan Wainen. Simula pa noong una, pera lang pala ang habol mo kaya lumapit ka sa akin. Ang tagal mo nang naging palamunin sa tabi ko. Ang tagal mo na rin pala akong niloloko. Buti na lang, tapos na ang lahat ng ito. Makakapagsimula na ulit ako. Palabasin niyo ako. Ang asawa ko ay si Weiran, chairman ng Shengshi Group. Papuntahin niyo siya sa akin. Hayaan niyo akong makita siya. Ano ba, tumahimik kayong lahat? Sir Police, gusto kong makita ang asawa ko, kahit isang beses lang. Pwede ba? Tawagan niyo siya. HMM. Sige, noted. Maghintay ka lang dyan. Pupunta dito ang asawa mo mamaya. Honey, andito ka na rin. Alam ko namang mahal mo talaga ako, di ba? Lahat ng mali, kasalanan ko yon. Patawarin mo ako. Sa susunod na buhay, magiging utusan mo ako, kahit ano gagawin ko para sa'yo. Basta patawarin mo ako. Masyado mong iniisip. Ngayong araw, nandito ako para dalhin sa'yo ang papeles ng annulment natin. Pirmahan mo na yan. Simula ngayon, wala na tayong kahit anong koneksyon. Honey, ayokong makipaghiwalay. Mahal na mahal kita. Wala nang silbi ang sinasabi mo ngayon. Kung hindi mo pipirmahan, magpaproseso ako sa korte para sa annulment natin. Magmamakaawa ako sa'yo. Magmamakaawa talaga ako. Honey, pwede mo na ba akong patawarin ngayon? Ruan Wainen, kahit ano pang gawin mo ngayon, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Kung may konting konsensya ka pa sa akin, pirmahan mo na yan para maayos tayong maghiwalay. Kung walang mangyaring kakaiba, ito na ang huling beses na makikita kita sa buhay ko. Diyan ka na lang sa kulungan. Magmuni-muni ka at pag-isipan ang mga ginawa mo. Weiran, asawa ko. Kahit kailan, hindi mo na ako matatakasan sa buhay mo.